Naintindihan po ang ating committee kung ating mabasa ang ating pong pagsasabi. Sa aklat po ng Awit Kapitulo 19, talatang 1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Pagpapala po sumating sa muling pagkarinig ng salita ng Panginoon. Magandang hapon po si Wayne. Resahan niyo na po, medyo yung boses ko kasi kanina pa ako magaling sa salita. Medyo nauubos na. Isang magandang paksa po ang ating pong kinakaharap po ngayong hapon sa ating pong team, na ako po'y humanga sa inyo pong naisip na tema, mga kapatid, dahil napakaganda po ng tema na ito. Sabi po, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Ang tema po natin, Discovering the Creation, Worshiping the Creator. Tama po ba? Ano po ang nasa isip nyo nung inyong naisip po yung tema na ito? Marahil naiisip po natin yung science, yung nakikita natin sa paligid, kung gaano kaganda yung mundo. Lalo ngayon may social media, may internet, mas madaling makita ng mga tao kung ano yung nasa paligid eh. Kasi nung wala pang internet, kailangan mo talagang maglibro, kailangan mo talagang lumabas para makita yung mga bagay-bagay. Ngayon, kung gusto makita anong itsura ng DNA, tignan mo sa internet. Pero noon, titignan mo kung ano itsura ng cells, libro. O kaya, punta ka sa science laboratory ng school, meron doong microscope, tignan mo. So ngayon, may internet, madaling makikita eh. Alam niyo ba, na ang pagsamo na ito ay meron ding kinalaman sa malakas at napaka maimpluwensyang mga pangkati ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga tinatawag na atheist, na para sa kanila, ang mundo ay nalalang o nangyari by chance, hindi dahil sa isang creator. Sabi pa ng isang philosopher, scientist, ang pangalan ay Herbert Spencer. Search nyo lang sa Google mamaya pag-uwi. Sabi ni Herbert Spencer na nalalang daw o nangyari ang creation dahil sa mayroong 5 bagay. Hindi siya naniniwala sa Diyos for sure. Ang creation, yung mundo, universe, nangyari daw dahil sa 5 bagay. Alam niyo ano yung 5 bagay na yon? Meron tinatawag na time, force, action, space, at matter. Nabuo ang mga bagay-bagay, ang mundo, dahil daw sa million of years ng tagal ng panahon. Dahil may force, may pagsabog, may nangyari, action, may kalawakan, may space, at may matter, o kahit anong bagay na nagkasama-sama, lumaki, nag-evolve. Ang hindi niya alam, yung binanggit niya na yon, na 5 bagay, time, force, action, space, at matter, naunahan na siya ng Bible. Kasi sa Genesis 1:1, ano po nakalagay? In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, that's time. God, that's force. Created, that's action. The heavens, that's space. And the earth, that is matter. God created, in the beginning, God created the heavens and the earth. Punto by punto, sinabi na po sa Biblia. Totoo naman po sinabi niya eh. Hindi nga lang, Diyos ang may lalang. Naunahan na siya ng Biblia. Bago pa niya naisip yun, nasa Biblia na yun. Pangalawa, iniisip ng mga tao na hindi totoong may Diyos, pero pag tinanong mo saan galing ang mga bagay-bagay, ang naiisip nila once upon a time, in the land so far, far away.
in the land of Narnia, Wonderland, parang kay-retain sa kanila kung paano nalalang ang mundo. Hindi kasi po pwede na ang non-life ay makaproduce ng life. Kayo naniniwala ang bato, mula sa bato mangyayari ang buhay over a period of time. Pero sila naniniwala na gano'n. Ibig sabihin, mas matindi ang ano nun, mga matindi ang paniniwala nila. Pero tayo naniniwala kasi may Diyos. Ang dali lang kasi, mas logical na isipin may Diyos na lumalang. Pag tumingin kayo sa kalawakan, mga kapatid, tingin kayo sa langit, sino may lalang yan? Chance na may maliit na molecule nag-evolve at naging gulong? Pwede ba yun? At eventually, nag-evolve at naging kotse? Pwede ba yun? Hindi. Pag nakakita ka ng kotse, ibig sabihin, meron niyang creator, meron niyang mekaniko, may engineer yan. Pag nakakita ka ng relo, ibig sabihin merong watchmaker. Pag nakakita ka ng sapatos, mga taga-Marikina, anong tawag sa gumagawa ng sapatos? Sapatero. Pag nakakita ka ng cake, yung cake ba, boom, cake. O merong baker. O gumawa talaga nun. Pag nakakita ka ng tela, boom, tela. Pwede ba yun? Ibig sabihin merong mananahe. When you see the creation, anong pinatutunayan nito? Mayroong creator. At pagka tinignan natin yung creation, yung meticulosong detalye ng creation ng mundo, mapapakita natin at mapapatunayan na merong intelligent designer. Sipin mo, kung yung mundo at yung araw, nalapit-lapit pa ng kaunti yung distansya, sunog tayo. Diba? Bakit hindi pwedeng mabuhay ang tao sa Mars? Bakit hindi pwedeng mabuhay ang tao sa Mercury? Sobrang init. Bakit sa Earth tama yung temperature? It's by chance or it's by an intelligent designer? Nakita niyo na ba sa internet yung mata ng tao? Kung gaano ka komplikado yung mata? Pwede bang by chance lang nabuo yung mata? O bibigyan kayo ng sample. Nakakita na kayo nung naka-prosthetics, yung tumatakbo sa mga palisahan, tapos ang paa nila, prosthetic yung dinuktong lang. Di ba maiisip ko, ang galing ng gumawa nito? Pero still, hindi nila ma-duplicate yung talagang tunay na paa. Tama? Nakakita na kayo sa mga yung kamay, parang yung robotic na kamay. Napakagaling ba ng pagkakagawa? Pero still, hindi nila ma-duplicate yung talagang kamay ng tao. Yung ugat, yung muscles, kung paano nangyayari yun. Anong pinatutunayan nun? There is an intelligent creator. May matalinong gumawa nito. At yun yung Diyos. Hindi kasi po pwede na yung mga yan ay sumulpot lang basta-basta. Tingnan nyo yung life cycle. Mula doon sa namatay, na-decompose, tapos kukuhanin ng bakterya, tutubo yung halaman kakainin ng ganitong hayop, yung hayop na ganito kakainin ng ganitong hayop. Alam niyo yan? Palaka kakainin ng sawa, yung sawa kakainin ng, huwag tao muna, makamaya yung tao. Ng agila, yung agila kakainin ng, diba? Tapos pagdating sa dulo, yung tao, madidecompose pa ulit-ulit. Palagay nyo, by chance yun? O may designer talaga nun? Isang napakagandang disenyo ng mundo na pinapakita na meron talagang Diyos na lumalang. Hindi po pwede na ang isang bato ay maging tao. Meron nga ako nakausap ang sabi niya ito, Brother Lesser, kung totoo yung Noah's Ark, ganyan, kung totoo yung Noah's Ark, bakit merong
zebra, may kabayo, may mas malaking kabayo, yung iba-ibang klase. Ibig sabihin ba, si Noah, dala-dalawang gano'n ang dinala niya? Diba? Sabi ko, at least lahat yun kabayo. Na yung kabayo, nag-iiba-iba lang ng breed. Mas hindi ka panipaniwala yung iniisip mo na mula sa bato, nagkaroon ng kabayo. O, ano mas logical? Mula sa kabayo, nag-iba-ibang uri ng klase ng kabayo? O mula sa bato, nagkaroon ng kabayo? Bawa, aso. Pabigay kayo ng klase ng aso. May German Shepherd, may Doberman, may Chihuahua. Pero lahat yun, aso. Diba? Kahit maliit na bata, tanungin mo. Wolf. Aso. Fox. Saging. Ano na iba? Lahat ito, pare-pareho ito. Diba? Hindi po pwede yung saging maging, kasi yung paniniwala ng nag-aaral ng mga atheista na hindi, na ang tao nag-i-evolve, halaman magiging ganito. Hindi po. Lahat po ng nakikita natin ay disenyo ng Diyos. Ngayon, bakit po natin binabanggit ito? Kasi po, sabi doon sa ating paksang batayan, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Ang una natin dapat maintindihan sa talatang ito, itinutulak tayo ng talatang ito na kilalaning may gumawa ng lahat ng bagay. Kailangan mong mamangha kasi hindi mo kayang gawin yun. Hindi nyo kayang gawin. Hindi nyo kayang i-replicate. Never nyo magagawa yun na meron lamang Diyos na kayang gumawa. Halimbawa, nakakita na kayo ng snowflake. Alam niyo yung snow? Wala kasing snow sa Pilipinas Pero pag microscope yung tinignan mo, walang nagkakapare-pareho ng itsura nun. Yung fingerprint ng tao, wala rin nagkakapare-pareho. Kaya nga sa NBI yan, ginagamit Pag fingerprint mo yan, wala kang kapareho niyan. Ang galing. Paano nangyari yun? Gawa ng Diyos yun. Walang nagkakapare-pareho niyan. Yung structure ng katawan ng tao, paano yan ginawa? Gawa ng Diyos yan. Ano ibig sabihin? Merong creator na dapat kang mamangha sa Kanya na siya yung lumalang. Pag hindi mo tinanggap na merong creator, may supreme being na nandyan, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, at hindi ka namangha sa Kanya, parang tinatanggap mong mas makapangyarihan ka sa Kanya. Di ba? So, kailangan tanggapin mo, mamangha ka, makita mo lahat ng ginawa ng Panginoon. Ang first part ng ating mensahe, kailangan mo munang ma-witness yung creation. Nature. O ngayon, ito naman, tao. Ang tao ay nilalang din ng Diyos. Tama po ba? Hindi po pwede, hindi natin tatanggapin. O baka meron dito, taas ang kamay, na siya'y nagmula sa unggoy. Huwag yung asarin mukhang unggoy. Iba, parang magsalita, parang tinahig ng manok. Pero hindi siya galing sa manok. Tayo, nilalang, tao agad. No? So dahil tayo nilalang na tao, ang sabi, we are created in the image of God. Tatandaan niyo, babalikan natin yun mamaya. Mamangha ka sa pagkakagawa sa iyo ng Diyos. Na sa dinami-dami ng nilalang ng Diyos, yung tao na nilalang niya, ginamitan niya ng kanyang sariling kamay. So ang tao nilalang ng Diyos, ayon sa kanyang wangis. Yan. Tatandaan niyo, mamaya babalikan natin yun. So mamangha tayo sa creation. Meron ba dito na magtataas ang kamay na mamangha ako sa ginawa ng Panginoon? Sino pong namamangha sa inyo? Ako, I believe, lahat tayo namamangha Ang galing ng pagkagawa ng Panginoon. Diba? Pakagaling. We witness the creation. So, yun yung number 1 natin. Number 2 tayo ngayon. Ano ang purpose? Bakit nilalang ng Diyos ang mga bagay-bagay?
Kasi discovering the creation. Pag na-discover mo na, nakita mo na, na-witness mo na, napatunayan mo na na yan ay hindi kaya gawin ng tao, ano ang purpose natin? Bakit natin tinitignan yan? Anong purpose? Bakit yan nandyan? Ang unang purpose niyan, hindi lang para isipin nandyan yan to prove its existence na meron. Hindi ibig sabihin ganun. Ang unang purpose niyan, kaya yan nandyan is to point that there is a creator na meron pong lumalang. Bakit nandiyan yung langit? O ganito. Bakit may puno? Sabi nila, para pagkuhanan natin ng prutas, ng pagkain, ng lilim. Yung katawan niyan, gagawin nating bahay. Bakit? Mga hayop, pagkain, o transportasyon, nasasakyan din kasi mga kabayo, Pero ano talaga ang purpose niya? Bakit nga nalalang? Upang ipakita na merong lumalang. Bigyan ko kayo ng sample. Noah's Ark. Alam niyo ba mga kapatid, bakit nung nilipol ng Panginoon ng tao, ginamitan ng Noah's Ark? Alam mo yun bro, bakit? Di ba makapangyarihan ng Diyos, pwede namang ganito, masama na lahat ng tao. One click, wash out, patay na lahat. Diba pwede naman? Diba pwede? Mas mabilis? O bakit naggumamit pa ng Noah's Ark? Kasi pagdating ng panahon, maaalala ng mga tao, merong evidence kasi yung Noah's Ark. Maisip ng tao, ito yung ebidensya ng paglipol ng Diyos sa tao. At ito rin ang ebidensya ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao masunurin sa Kanya. It lives, nag-iiwan ng Diyos ng ebidensya para maging katunayan para sa iyo pagdating ng panahon. Na ang Diyos maibigin sa mga masunurin sa Kanya. Kung nakikita natin, evidence yan na may creator. No? Evidence yan. Bakit po? Sabi po dito kasi, no one can defy God's existence. Hindi mo pwedeng iwaling bahala o i-miss out na may Diyos talaga na nag-i-exist dahil nakikita mo yung creation eh. Alam niyo yung Mount Rushmore sa Amerika, yung bundok na may mukha ng presidente, yung apat. Alam nyo lang kasi yung kono ka lang ang alam nyo eh, kono ka eh. Nandun yung mukha ng mga Hokage. Pero sa totoong buhay, Mount Rushmore, andun yung mukha ng mga presidente. Pag nakita mo yun, pwede mo sabihin, naukit yung mga yon dahil sa corrosion ng soil, may ibong dumapo, may woodpecker, hindi no? Paano na po yung mga mukha na yun? Ebidensya na may magaling na designer mo. So, ang purpose ng Diyos, bakit niya nila ito, is to give us an evidence na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag ikay namangha, ang galing mo, Panginoon, I believe you. Amen. Sabi po dito, nilalang ng Diyos sa mga bagay-bagay para rin sa kanyang kaluwalhatian for His glory. Sabi po dun sa Isaiah 43:7. Basta tayo ng dagdag na talata natin. Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at iyong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Iyong aking inanyuan o yung aking ginawa. Para sa kanyang kaluwalhatian. Para siya maluwalhati. Pag nakakita kayo ng gawa ng Diyos at nagsalita kayong napakagaling ng Diyos, purihin ng Panginoon sa kanyang gawa, naluluwalhati siya. So napaka-importante para sa atin na hindi lang basta sabihin natin ang galing ng Panginoon, kundi mula sa puso nyo, kilalanin mo siya na Diyos, maluwalhati mo siya. Yun ang purpose nun, maluwalhati mo ang Diyos. Napatunayan natin may Diyos at maluwalhati mo yung Diyos na gumawa nun. Yan. May iba pang mga talata pero hindi natin nahabaan po yung mensahe. Kailangan maunawaan lang natin ano yung purpose. Pag namangha tayo, mabibigyan natin ng karangalan ng Panginoon. Sa pangatlo,
Ano ba ang dapat na maging response ng isang tao kapag napatunayan mo na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay? Anong dapat mong response? Anong dapat mong reaksyon? Ano ba ibig sabihin ng response? Ang reactions o tugon? Ang unang tugon mo, balikan natin yung awit 19. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. The heavens declare the glory of God. Kailangan ikaw, dahil sabi natin kanina, balikan natin, ikaw ba ay gawa ng Diyos? Amen? So you should declare. Anong tugon mo nung nalaman mo na ikaw ay gawa ng Diyos? Kailangan mong i-declare na gawa ka ng Diyos. Hindi ka basta naging anak lang ng nanay at tatay mo. Ikaw ay ipinanganak para sa isang purpose. Ano yung purpose nun? I-declare mong may Diyos. I-declare mong mayroong Diyos. Sa Pahayag 4:11, Apocalypse 4:11, tingnan po natin ito. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian, ng kapurihan, at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay dahil sa iyong kalooban ay nagsilitaw at nangalikha. So ano ang naging reaksyon ng pagsulat po dito ni Juan sa 4:11 ng Pahayag? Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at kapurihan. So, kailangan purihin mo siya. Ang problema sa tao, nalaman mo ng may Diyos, pero hindi mo pinupuri yung Diyos na dapat mong kinikilala. O, meron pa rito, palagay ko, lahat naman dito, alam kung paano magpuri sa Panginoon. Lahat ba kayo marunong umawit? So, umawi tayo sa Panginoon. Pag may mga pagkakataon tayo umawi tayo sa Panginoon. Sabi sa Hebreo 11:3, sa pananampalataya ay natatalastas natin ng sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So, meron tayong, kailangan magkaroon tayo ng faith o yung pananampalataya na yung mga bagay-bagay nilikha ng Diyos mula sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon nakikita na natin. Parang tongue twister ba? Ulitin natin. Ang mga bagay na nakikita natin ngayon ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. Mula lamang sa salita ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon magkaroon ng langit, nagkaroon o hindi? Magkaroon. Sinabi ng Panginoon magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa, magkaroon ng hayop, halaman, isda, lahat nagkaroon. Pero nung una, hindi yun nakikita. Ngayon, nakikita na natin. Lahat ng mga bagay nilikha sa magitan ng salita ng Panginoon at sumasampalataya tayo doon. Ngayon, sa pagtatapos po nitong mensahe, maiksi lang po ito mga kapatid. Look around. Paligid nyo. Yan. Nakita nyo yung kasamahan nyo sa CYA. Nakita natin yung nature. Diba? So, ito yung tanong. Anong mga bagay ang... Ito yung tanong ha. Nakita nyo yung isang libutan, nakikita nyo yung langit, lupa, mga hayop halaman. Kahit sa kayo magpunta, nag-outing kayo, di ba? Ang dami nyo nakikita. Inyo ba lahat yun? Ano lang ang meron kayo sa mga bagay na nakita nyo? Di ba hindi naman lahat? Pero paano mo pinapahalagaan yung hawak mo ngayon? Ang ibig kong sabihin, kailangan magkaroon ka ng appreciation. Kasi minsan, ang tao, sa sobrang dami ng nakikita, hindi niya na nakikita yung hawak niya. Minsan, may damit ka na, pero nakita mo yung kapitbahay mo, klase mo, kaibigan mo, mas may magandang damit, nalilimutan mo na may damit ka rin. Ang pangit ito, naiiya ako. Appreciate mo yung bigay sa iyo ng Diyos. Appreciate mo yung bigay sa inyo ng inyong magulang. Kasi minsan ang mga tao, sa sobrang dami ng merong nakikita, kung ano yung pinakamalapit na bagay na meron ka, hindi mo ina-appreciate.
Ano pa ang ginawa ng Panginoon? Di ba? Anong year na ngayon? 2025. Marami pa bang taon ang darating? Pero ang buhay niyo ba ay ganoon pa rin kahaba? So habang may buhay tayo, yung maliit na panahong meron tayo na ibinigay ng Diyos, appreciate natin yun, gamitin natin yun. Kasi pinapahalagahan mo yung gawa ng Panginoon. Pag hindi mo kasi pinahalagahan yung gawa ng Panginoon, mababaliwala sa iyo yung binibigay ng Panginoon eh. Parang, gawa ng Panginoon, okay. Life must go on. Hindi ganun. Pag napagtanto mo na may Diyos na lumikha, na mahalaga yung gawa niya, at ito yung binigay sa iyo, ito yung oras na meron ka, gamitin mo yung oras na to upang pasalamatan siya. Nature. Pangalawa, people. Marami bang tao sa buong mundo? Napunta na kayo ng park, daming tao? Nakakita na ba kayo ng mga bumoboto, sobrang daming tao? Palengke. Mall. Lahat ba yun kamag-anak nyo? Lahat ba yung kamag-anak nyo? O ito tanong, ilan sa kanila ang kakilala nyo lang? Di ba? Handful lang, konti lang. Sa 100 na nakita nyo, palagay ko ang kakilala nyo dun. Kung may 20, sobrang dami na nun eh. Ngayon, paano mo pinahahalagan yung mga tao iniakibat sa iyo ng Panginoon na makilala mo? Paano mo sila pinahahalagahan? O wag na yung maraming tao. Yung pamilya mo na lang. Gaano mo pinahahalagahan ang pamilya na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Di ba namamangha ka? Sobrang dami ng ginawa ng tao, ng Diyos. Sobrang daming tao na ginawa ng Diyos. Nakikita mo silang lahat. Liitan na lang natin paningin mo. Huwag mo nang palawakin. Dito ka na lang sa pamilya mo. Gaano mo pinahahalagahan ng pamilya ang ginawa ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis kagaya mo? Di ba? O. Pinahahalagahan niyo ba ang inyong mga magulang? Kailan niyo huling niyakap ang inyong nanay at tatay? Kailan niyo sila sinabihan huling sinabihan ng I love you, nay, I love you, tay? Baka wala na sila, tapos mauubos na yung panahon. Dapat pala nayakap ko na sila habang buhay pa sila. Kasi pag ginawa mo yun, pinahahalagahan mo yung gawa ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo. The best way to appreciate and declare yung ginawa ng Panginoon is pasalamatan siya at mahalin mo yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi lang yung mga gamit o material na nakikita nyo. Hindi lang yun, kundi kung paano mo pinahalagan pati pamilya mo, nanay at tatay mo, mga kapatid mo. Kailan nyo sila huling nayakap. So may assignment kayo pag-uwi. Ano assignment nyo mamaya? Pag-uwi. Nay, tay, I love you. Yakapin nyo sila. Pag nagawa nyo yun mamaya, tagumpay ang mensaheng ito. Pahalagahan nyo ang mahal nyo sa buhay. Pangatlo, isa pa sa idinilalang ng Panginoon na hindi natin nakikita. Alam nyo ano? Yung karakter. Yung karakter ba nakikita? O nakita niyo tao nakaupo? Alam mo ba kung masipag yan o hindi? Kailan mo malalaman yan? Pag kumilos lang. Pag nakilala mo. Ibig sabihin yung karakter is within. O huwag mo nang pakialaman yung karakter niya. Ang pakialaman mo na ngayon yung karakter mo. Ano yung binigay sa iyo ng Panginoon na karakter na dapat mong pag-ibayuhin? Lord, salamat po sa ibinigay mo sa akin. Gagamitin ko to for the greater good. Ano yung talentong binigay sa iyo ng Panginoon? Ano yung ugali na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Pag pinigyan ka ng Diyos ng pag-ibig, maging maibigin ka. Maging mapagmahal ka, maging magalang ka. Maging masipag ka. Kung binigyan ka ng Panginoon ng ministeryo para ipaglingkod sa Kanya, gamitin mo yun. Dahil yun ang nagpapakita na dinedeclare mo yung gawa ng Panginoon. At kuha niya mga kapatid, amen? Kung naniniwala po kayo na may Diyos na makapangyarihan na gumawa ng mga bagay-bagay, yung ipinagkaloob sa iyo, pagyamanin mo. Hindi basta nalaman mo lang. Ano ang response? Gamitin mo, palawakin mo. Huwag mong pababayaan yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yung pamilya mo, mahalin mo, yung karakter na binigay sa iyo ng Panginoon, pag-ibayuhin mo, pagandahin mo yung ugali mo lalo. Kung ikay maibigin sa kapwa, maging maibigin ka sa kapwa, maging mapagbigay ka, maging magalang ka sa lipunan.
Kung magaling ka mag-share ka, bigyan ka ng ministry sa church, sa CYA, gamitin mo. Huwag mong pababayaan na ikaw ay binigyan ng Panginoon pero hindi mo gagamitin. Dahil pag di mo yan ginamit, you're not declaring kung ano yung ginawa ng Panginoon. Isang paraan para ma-declare mo yung gawa ng Panginoon is to use it properly. Dahil ikaw mismo ay ginawa ng Panginoon, maging kasangkapan ka ng katwiran ng Diyos. Tatandaan yun. Pag ikaw ay namamanghang may Diyos, namamanghang ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay, kasama ka sa nilikha ng Panginoon. Gamitin mo yung sarili mo upang i-declare ang gawa ng Panginoon dahil ikaw rin mismo ay gawa ng Panginoon. How do you thank God? Gaano mo siya pinasasalamatan? Pag binigyan ka ng gamit, thank you. Gagamitin mo yun, di ba? Binigyan ka ng Panginoon ng pamilya, binigyan ka ng Panginoon ng buhay, ng ministeryo, gamitin mo. Okay? Gamitin nyo, mga kabataan. How do you declare God's power? Paano mo dinedeclare? Sa paraang magpasalamat ka sa Panginoon, period na ba? Pagka ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon, you declare God's power. You declare God's love. Pagka nagpapagamit ka sa Panginoon. So, tandaan nyo mga kapatid, you are God's creation. Be of God's use. Gamitin natin ating sarili para parangalan ng Panginoon. Kasi dito balikan na natin po yung ating pagsambatayan sa awit 19. At dito tayo magtatapos. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. O tayo po ba ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos? At ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Kasama tayo sa gawa ng Panginoon. Dapat ipinakikilala natin ang gawa ng kamay ng Panginoon. Tayo ay gawa ng kamay ng Panginoon. Ipakilala natin siya. Habang tayo nabubuhay, habang tayo may pagkakataon, ipakilala natin siya. Hindi man natin ito magawa on a larger scale, sa maraming syudad, sa maraming bansa, dahil hindi naman tayo lahat privilege talaga na makapag around the world, around the country, para maipamalita ko sa lahat. Doon tayo sa kaya natin bilang kabataan. Start with your family. Start with your community. Lalo-lalo na sa church na inyong kinabibilangan. Be of God's use. Declare the power of God. Sabi po, sa ating pong pamagat, we discover the creation and we worship the Creator. Pagpapala po sumating sa muling pagkarinig ng salita ng Panginoon.